Yung tungkol dun sa posisyon paper, ano yung sinasabi mo kanina? Kung magkano ang babayaran mo Oo. sa posisyon Di paper. ba kasama na yun doon sa ano? Oo, kasama na yun doon. Oo. Di ba, ang hiningi yata ni Sir Dennis magkano? 1.5. Lahat na yun, lahat. Hanggat sa gawa ng posisyon paper, hanggat sa magpanotaryo, hanggat sa mga Xerox, yun po ang magiging halaga pirang ibinigay nyo kay Sir Dennis. Yun na po ang gagastusan. Ngayon po, pag naipasa yung position paper, almost 2 months po mag-aantay kayo ng desisyon para ibaba yung award para sa inyo. Doon nyo po makikita yung almost 2 months. Kung lumagpas man doon siguro, palagay natin 3 months, okay na po, mag-antay na po kayo. Ibig At sabihin, hindi saka naman na- naaabot ng 2 taon. Ay, hindi na po abot ng ganong katagal. Basta sa ganun po, nag-aantay po kayo, ganun din kami, nag-aantay po din po kami. So, ang gagawin nyo na lang po, para hindi na kayo punta dito, pag na-file ang position paper, si Sir na po ang nakakapaalam nun, tatawagan nyo na lang si Sir, itatanong nyo na lang kung, Sir, ano na po ba status ng ating Araw-araw na. ngayon, ang sasabihin ni Sir Dennis, antay lang po ma'am kasi nag-aantay din kami. Tapos tatawagan ko po kayo, sabihin ni Sir Dennis, para malaman nyo kung nandito na o ano na. Ngayon kapag naibaba ang desisyon, yung award, sa kanya doon makikita kung magkano. Pupunta kayo dito dahil pipirmahan nyo po yung ibababang award. Pipirmahan nyo po yun. So pag napirmahan nyo po yun, mag-aantay pa kayo, mag-usap kayo ni Sir Dennis kung kailan makiklaim ang pera. Depende na yun sa amo mo kung magbibigay na ba agad pag natanggap yung award, yung desisyon. Pwede yun, basta na sa amo mo na yun kung babagyan ka na bukas o isang linggo or what. Basta sasabihin naman po yun sa inyo ni Sir Dennis. So para di kayo pabalik-balik, di kayo kasi sa pamasahe, tatawag na lang kayo dito. Okay, antayin ko lang yung tawag ni Sabine. Oo, Hindi. o nga, hindi. Paano lang ba? Tatawag din kayo. Paano lang po? Ha? Sabi ko baka makalimutan, papalo. Huwag niyo pong kakalimutan kasi kailangan kayo po yung client eh. Kaya kayo po ang, Mag-aantay lang ako 2 buwan. basta ganun, almost 2 months. Magantay kayo. Papalo-palo. O, tawag lang. Sir Dennis, kumusta na po? Ano na po status ng ano natin? Yun. Dahil si Sir Dennis naman po ang magpapalok doon para malaman nyo. Ibig sabihin ka lang, ito sa kunandar niya. Oo, kunin niyo po. Wala namang problema eh. Mamaya, bigyan ko kayo ng cellphone number dito. Para kung tatanong, nandito naman kami. Magmula Lunes hanggang Biyernes. Ano rin sa mga Oo, kasi Sabado, wala kaming office. Sarado. Sarap. So, mayroon kayong time na magtanong magmula Lunes hanggang Biyernes. Monday to Friday. Dahil yun po ang pasok namin. Nasa office kami. Pag Sabado Linggo, wala kami dito. Nandun kami sa aming sariling luklukan, pamamahay. Ibig sabihin sa yung ano, tawag dito, kailangan magpapalap ako ng tawag, makalampas na ng 2 buwan o bago pa ba? Hindi, bago magtanong buwan, tumawag na rin kayo na magtanong na kayo. Sir Dennis, mayroon na po ba tayong desisyon na ibaba? Na ibaba na po ba yung desisyon? Ano na status? Status na lang para ano. Sasabihin naman ni Sir Dennis, kung mayroon na, sabihin sa inyo. Kung wala pa, sasabihin din sa inyo. Antay-antay. Ganun kasi yung nangyayari sa akin nung ako yung klase. Antay ako. Basta, nag-antay ako ng almost 2 months. Nung ibaba yung award ko, tinawagan ako agad ni Sir para pumunta rito para pirmahan yung award ko. Ganon. Kaya ako pumunta dahil importante po yung pirma ko eh. Ang pirma po natin, importante yun. Hindi naman po pwedeng pirma ni Sir Dennis yun. Kayo mismo ang pipirma nun. Kasi kayo ang magkiklaim nun eh. Hindi po pwedeng mag-claim na kami o sino pa man. Ikaw mismo. Dahil ikaw yung binabayaran. Saan mo papayaran dyan? Depende po sa amo nyo. Kung diyan ba magbabayad o ilalaglag sa cashier ng Dole, NLRC o dito sa opisina namin. Willing po kami kung dito kayo magbayaran, willing naman.
Kung doon po sa NLRC mismo, sa opisina, pwede naman. Basta wag po kayong papayag na kung saan-saan kayo magbayaran na wala kayong kasama. Kasi delikado. Mahirap yun. Mahirap yun. Dapat dito or doon sa opisina ng National Labor Corporation Commission para malinis. Tapos pagkatapos po ng kaso na yun, Hindi sa malinis, kailangan may witness. ang witness doon, May witness ang witness doon si arbiter mismo. Dahil si arbiter ang gagawa ng kasulatan na kayo nagkasundo na, natapos ang kaso. So, bubunutin yung lahat na dokumento para masabing tapos na yung kaso. Pipirma niyo po yun. Pipirma ka, pipirma si company mo. Ganun po ang mangyayari. Kami po, binibigay namin yung advice niyan sa mga kliyenteng katulad po natin para po maliwanag na hindi kayo nag-aalinlangan na hindi nyo alam or kung ano-ano. Kaya kami po, binibigay namin yung advice na tama para sa mga client. Yun po ang pinakatrabaho namin dito. I-assist kayo ng maganda, maayos. Dahil yun po ang trabaho namin. Doon kami sinisilduhan. Yun lang naman eh. Napakasimple. Pero pag sinabi ng mga na, argue na kita, opera na kita. Napakalinaw. Ibig sabihin, talo na siya. Ganun yung pag inupiran ka, tapusin natin, upiran kita, bayaran kita. 20 mil. Ito, tatangkapin, ano pa rin. Hindi ba rin anong unang ano pala? Pinaperma ko. Oo. 15,000 Oo. na. Ilaban yung kaso. Kasi kapag inilaban nyo ang kaso, ibig sabihin may panalo kayo. Kasi pag hindi nyo inilaban ang kaso, paano kayo mananalo? Na hindi kayo lumaban. Di ba? Tama? Ang nananalo yung lumalaban. Kapag di ka lumaban, hindi ka mananalo. Madaling sabi, talo ka na agad, di ka lumaban eh. O, di ba? Eh, bakit kaya hindi pumunta yung respondent? Hindi. Natural na yun. Natural na yun. Okay. Kaya nga dumating na kayo sa position paper kasi hindi dumarating eh. Kaya nga mas mabilis. Pag hindi uma-appear yung company nyo, mas mabilis yung Paprocess na. ipaprocess dahil hindi siya umatid eh. Kaya sabi niya, puta ina, hindi ka umatid. Bigyan na kita ng minutes for position paper.